Magandang gabi sa inyong lahat, ano. At kanina habang pinanonood natin ano yung live ni Maharlika at yun nga no yung lumabas doon sa bilyonaryo na inamin na no nitong si Dina Arroyo Tantoco na itong kanyang asawa ay gumagamit ano ng pulburon. Ha? Ito talagang isa sa mga inaasahan na ng taong bayan itong mga development na ito. Ngayon, bali ang isa dito sa ano natin ano, may mga lumabas na report na itong si ano no matapos kakitaan ng manifestation kagaya ng pagkokonvulsyon o panlalamig o pang ano man ano pagpapawis ay sinamahan di umano ito ng First Lady doon sa kwarto ng biktima at lumalabas base doon sa ating mga ginagawang assessment. Lumalabas sa ginawa nating assessment base sa ating karanasan bilang ahente ng PIDEA na itong mga kahintulad na kaso, lalo na ng mga taong nasa impluwensya ng ipinagbabawal na pulburon ay gumagamit ito ng panundot. Ano yung panundot? Usually kapag ka ang isang isang addictus benedictus ay gumamit ng kahit ano pang pulburon yan, anong uri ng pulburon, dumadating sila sa punto na ito ay sinusundot. Pwedeng sundutin ito ng alak, pwedeng sundutin ito ng marijuana, pwedeng sundutin ito ng ng isang uri ng mga ng downers ng pills o tabletas upang ang kanyang ang epekto ng tinira niyang pulburon o uri ng magbalik dun sa yung tama. At syempre pagka ganyan ginagawa nila nagkakaroon ng paghahalo napupwersa yung sistema nung kung sino man na nasa impluwensya ng ipinagbabawal na pulburon. Kaya nga dito napaka-importante yung presensya nitong si Palakakokak doon sa ano ang ginagawa niya, bakit niya sasamahan, sino ba ito, di ba? Sino ba ito na asawa lamang ng kanyang deputy social secretary? Ano ang kinalaman mo diyan sa tao na yan? Kung ito, tauhan mo lang, bakit kinakailangan na samahan mo pa, escortan mo pa, patungo at pabalik doon sa kanyang kwarto? Di ba? Hindi kaya ito talagang napag-uusapan lamang natin, hindi kaya itong tao na ito ay magkakasama doon sa paggamit, di ba? Kajaming. Dahil, bumababa lang yan. Sige, di ka, sundot tayo. Di ba? Ganun lang Parang nabitin sa alak, tumitira ng gin, sumundot ng beer. Di ba? Tumira ng beer, sumundot ng gin. Parang ganun no? Tumira ng tandway o ng ram, ng ram coke, sumundot pa ng iba pang alak. Ganun di ba? Sa kaso na ito, ang tinira ay isang uri ng mapanganib na ipinagbabawal na pulburon. At noong nakita na ito ay nagkakaroon ng kakaibang manifestation dahil nga itong si Palakakokak ay sanay na, bihasa na, at sa tagal ng tumitira nito ay alam niya kung ito ay kulang o kaya kinakailangang sumundot o dagdagan para manumbalik yung euphoria o yung tama na gustong ma-achieve
ng isang nasa impluwensya ng ipinagbabawal na pulburon. Kaya nga, dito pa lang makikita mo, hindi ito bago lalo na sa isang katulad ko na ang trabaho ay manghuli, magsubaybay, mag-imbestiga ng mga taong nasa impluwensya, negosyo ng illegal na pulburon. Kaya nga, yung pagsama niyan, anong big deal doon? Di ba? Anong meron? Di ba? Kumbaga sa sasamahan mo, tauhan lang, asawa lang ng tauhan mo yan. Di ba? Oo, asawa lang ng tauhan mo, sasamahan mo. Bakit? Ano meron? Di ba? Kung ikaw, wala kang kinalaman sa anumang aktibidad niyan, talagang, wala kang pakialam dyan. Diba? Anong nangyayari na? Tawag ng doktor, dalhin niyo sa ospital, di ba? Di, lang yan, amats lang yan, ganyan talaga. Siyempre, siguro, dahil akala nitong si Palakakokak na ito ay resulta lang, kumbaga sa epekto lamang ng tama. Baka lang yan, di ba? Naninibago lang yung katawan niyan. Malamang ganun no? Pero yung pagsama niya doon, pabalik sa kwarto, isang talagang malaking malaking katanungan na nangangailangan ng kasagutan. Di ba? Bakit sasamahan mo yan? Di ba? Unless magkasama kayong tumira. Magkasama kayo diyan sa bisyo na yan. Di ba? Ganyan yan Usually, pagka mga tumitira, ang gusto niyan, laging kasama. Di ba? Hindi po pwede yung nagsusulo. Pangit nga naman yung magsusulo. Di ba? Kaya nga, dito makikita mo, maraming mga personalidad, ang mga naglutangan ang mga pangalan. Pero, hindi rin natin, sinasabi na itong mga personalidad na naglutangan patungkol dito sa sa insidente sa Estados Unidos ay nangangahulugan na mayroon silang kinalaman sapagkat ang paggamit ng illegal na droga ay tulad din halos ng pakikipagtalik, di ba? Ang paggamit ng ipinagbabawal na pulburon ay halos kahalintulad ng pakikipagtalik. Ito ay talagang mayroong may kahalong may kahalong kaba, may kahalong sensation, 'di ba? Lalo na kung ang katalik mo ay hindi mo asawa o hindi mo kapartner, hindi mo boyfriend o hindi mo girlfriend, 'di ba? Merong merong kaba, 'di ba? Alam na alam ninyo, alam na ito ay bawal, 'di ba? Kaya yung mga ganyan, maaari yung mga pangalan o mga personalidad na mga naglutangan ay maaari talagang walang alam. Pero hindi nangangahulugan na itong mga personalidad na ito ay walang kinalaman o inosente, hindi nangangahulugan na hindi na lamang sila PPO. Dapat na silang magsalita. Dapat lang magsalita itong mga ito sapagkat noong mangyari ito, kung saan nangyari, kung ano man yung event na ginawa doon, natural, iisip, nandun ako nakita ko pa, nakasama ko pa si di ba? Imposible na wala kayong ikukwento. Imposible na wala kayong nakita na nag-manifest doon sa physical na anyo nitong biktima. At siyempre, masasabi niya, ang kasama niyan si ganito di ba? Umalis nga yan lumabas umalis ng party. Ang kasama, si Palakakokak. Di ba? May mga masasabi kayo Pangalawa, itong pagbalik doon sa kwarto nitong biktima na di umano ay ineskortan o sinamahan nitong si Palakakokak,
ito ay nahagip o nakunan ng hotel CCTV. Panigurado, itong mga CCTV na ito ay nasa kustodya na. Ha? Itong mga kopya ng footages na ito ay may kopya na ang Beverly Hills Police Department. Kaya diyan pa lang makikita. Bago na ideklara na patay yung biktima, ay pinag-aralan na yan. Nakita yan, binabacktrack yan ng mga investigador. Sino-sino yung kasama. Kasi lalo na, pagkaganyan, nung ulit. Diba? Pero, kinakitaan ng presensya ng ipinagbabawal na pulburon doon sa kwarto. Kung mapapansin ninyo, yung sinasabi sa bilyonaryo, yung report ng LA, police, sinasabi na kinakitaan ng mga illegal na pulburon. Meron pang ang binabanggit doon na blue pill. Di ba? Blue pill. Ako, ang tingin ko, doon sa blue pill na yun, kung di ako nagkakamali, ito ay diazepam. O pwede nga, ito ay downers, yung na yan, At usually, pagka mataas ang tama, ang ginagawa ng Addictus Benedictus ay umiinom ng pampakalma o pampatulog. Kaya tumitira ng Modjak yan, para yung kanyang matulog siya, 'di ba? Parang matulog. Ang problema naapektuhan yung kanyang sistema, partikular yung kanyang puso. Nahirapan siguro sa lakas siguro nagpalpitate, dahil nagpalpitate yung biktima at nagresulta ng cardiac arrest. Yun po yun, sumobra, hindi na kinaya. Kaya nga dito, ang pinupunto natin dito, bakit kinakailangang samahan? Kaya nga, sana kung nagsasalita na rin lamang itong asawa, bakit hindi pa niya ikwento ng buo yung mga pangyayari, yung tunay na pangyayari? Sapagkat may nabasa ako rito, na eto, ang mahirap, magkakaroon dito ng magkakaroon dito ng fall guy. Bakit? Diba? Ang unang magiging fall guy dito ay yung namatay. Pangalawa ay yung asawa. Diba? Sapagkat kung ako ang hepe ng PIDEA ay talagang pipisain ko to. Pipisain ko itong opisyalis ng gobyerno kung bakit mayroong controlled substance sa kanyang hotel room kung saan nandoon din sa hotel na yon ang asawa ng Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Diba? Pipisain ko talaga yan. Hindi ako papayag na hindi ko makuha yung punot dulo nito. Pipisain ko talaga yan. Bakit mayroong pulburon doon sa kwarto mo? Ano ang ginagawa o ano ang ginawa ng unang ginang sa loob ng kwarto mo? Yung kwarto mo na kinakitaan ng illegal na pulburon. Marami kang dapat ipaliwanag. Pasintabi po, ako'y nakikiramay sa inyo. Alam ko ang pagdadalamhati ninyo. Pero, dapat lamang na mayroong magbigay ng pahayag, eksaktong pahayag, upang ang taong bayan ay hindi nalulunod sa katangahan. Empleyado ka ng gobyerno, government property ka, accountable ka sa taong bayan. Kaya hinaantay namin ang iyong paliwanag. Marami akong
itatanong sa'yo, ha? Kung ako mag-iimbestiga talaga, iipitin kita talaga, pipisain kita. Hindi po pwede ganyan. Di ba? Hindi po pwede yung ganyan. Wala akong pakialam kung ano ka pa, kung ano ang estado mo sa buhay, kung sino anak ka man ng kung sino mang demonyo, kaibigan ka ng sino mang demonyo, ang dapat sagutin mo yung katanungan ng taong bayan. Ano ang ginagawa ng presensya ng illegal na pulburon sa hotel mo kung saan naglalabas-masok ang asawa ng Pangulo. Marami kang dapat ipaliwanag. Hindi lang yung aaminin mo, oo, may cocaine. Oo, may marijuana. Oo, may ganito. Hindi po sapat yun. Kaya mo lamang inamin yan, ito, calculated risk. Nandyan na eh. Calculated risk para matigil yung usapin. Ay, nagsalita na eh. Tapos ang boxing. Hindi matatapos doon. Dapat ipaliwanag mo bakit kinakailangan escortan yan, samahan ng unang ginang dun sa kwarto, pabalik sa kwarto, matapos kakitaan ng manifestation sa katawan. Marami kang dapat ipaliwanag. Hindi lang at hindi ito mapuputol o matutuldukan sa pag-amin mo lang na oo, addict talaga yan. Oo, ganito eh. Opisyalis ka ng gobyerno. Deputy Social Secretary. Di ba? Marami kang ipapaliwanag. Kaya nga hanggang ngayon, nagtataka ako sa Presidential Security Group ni Han Miho, wala silang iniuulat sa taong bayan. Hindi ko inaantay yung pahayag ni Auntie Claire, sapagkat iyon ay basura nang galing lamang sa basura. Itinapon na sa basura, nahulog pa sa kanal, kaya burak lang yung sasabihin nun. Ang gusto kong malaman o makita yung report ng Presidential Security Group. Diba? Magpatulong kayo doon sa NBI, sa PIDEA. Maraming magagaling na investigador. PIDEA lang eh. Napakagaling na investigador ni Director Francia. Diyan pa lang eh. Mauugat ninyo eh. Yung ano yan eh. Kung ano yung participation nitong si Palaka Coca. Diba? Biruin mo, opisyalis ka ng gobyerno, mag-iingat ka sa kwarto ng illegal na pulburon, aminin mo kung kanino. Sino ang may-ari ng pulburon? Hindi yung ibabaon nyo pa yung asawa mo, o addict talaga yan, o ganyan, gumagamit talaga yan, na hindi. Ang gustong malaman ng taong bayan, kanino? Kanino yung mga nakitang controlled substance sa loob ng kwarto na ginagamit ninyong mag-asawa. Di ba? Yan ang sabihin mo. Di ba? Kaya, ang damdamin ng taong bayan, talagang hindi nyo talaga, makokontrol. Kaya nga sabi ko nga unti-unti nang nabibihisan ng karunungan ang taong bayan. Nakikialam na sila. Nakikipag-participate na sila dahil sa mga nangyayari ngayon. Biruin ninyo, saan ka ba naman nakakita? Diba? Pinalabas niyo pa kaming sinungaling. Ako, unang-una, sinabihan mo ko Bongbong Marcos, na sinungaling. Pinalabas niyo pa
Minagic nyo pa. Minanipulan nyo pa yung PDS ko. Kaya hindi nyo maipakita yung original eh. Minanipulan ninyo eh. Kaya lahat kayo ng mga nasa likod niyan, tandaan ninyo, lahat yan may katapusan at may kabayaran. Digital ang karma. Digital. Nagtrabaho lang ako noong panahon na yun. Wala akong pakialam sa'yo. Diba? Sa akin trabaho. Kaya ako kayo i-operate para makumpirma. Pero anong ginawa ninyo? Puro kayo kababalaghan. Magkakasabbat kayo nila Pakito. Ngayon, tignan ninyo. Yung pagtatanggi ninyo na kayo ay gumagamit ng illegal na pulburon, asan kayo ngayon? Hindi nyo nga maitanggi sa pamamagitan ng hair follicle drug test. Diba? Hindi nyo nga Pero ngayon, sa nangyari na ito, ni wala kayong magawa, ni hindi kayo makapagyabang, natatanggaling kakasuhan itong si Dina Pantoco. Sige nga. Sampahan nyo nga na administrative case yan nang mauwi doon sa perpetual disqualification, prejudicial to the public interest. Sige. Gawin ninyo. Grave misconduct yan. Grave misconduct. O pwedeng hindi nyo siya masampahan ng kasong kriminal, pero pwede nyo siyang papanagutin sa kasong administratibo. Sige nga. Ngayon, itong si Kokak, hindi siya makapunta ng Amerika. Hindi niya masamahan ng kanyang asawa. Bigla-bigla, nagpagawa ng activity doon sa Saudi. Para lamang palabasin na bisi-bisihan. Tarantado ka pala eh. Diba? Niloloko mo. Niloloko mo kapwa mo, adik. Ang adik, hindi mong maloloko. Ang adik lang maloloko mo, pero yung mga hindi adik, hindi mo maloloko. Bisi-bisihan ka, gumawa ka ng sarili mong lakad. Madali naman yan eh. Madali lang naman na mag-organize kayo. Doon kayo. Pasalamat sa mga ganito. Pasalamat sa... Kala mo may concern ka sa OFW, pero diring-diri ka. Kaya dito pa lang makikita na natin kung papaano ninyo niloloko ang taong bayan. Kala nyo, bobo mga taong bayan? Ano kala ninyo? Tignan mo, ginawa mo. Wala na. Diba? Kaya ako, nananawagan ako dito, sa asawa, nung namayapa, magsabi ka ng totoo. Sapagkat lahat yan, ikaw ang magpapasan. Namatayang ka na ng asawa, sinisisi ka pa. Diba? Ginawa ka ng sacred cow. Ginawa ka ng scapegoat. Saan ka ba naman, di ka ba naaawa dun sa ano mo? Yung nanay, di ka ba naaawa? Diyan sa anak mo, namatay na. Ginagawa pang scapegoat. Bakit? May natanggap tayo na impormasyon. Galing doon sa malalapit sa kumuha sa labi ng iyong anak. Diba?
hindi na lang na raw sila makakabuo dahil ayaw nilang mabengga yung dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Marami, ha? Marami, ha? Ito di umano. Ayaw di umano mabengga, ha? Yung kanyang nanay. Ha? Ang sumundo, anak di umano ng dating Pangulo doon sa bangkay ng asawa ng kanyang pinsan. Napakalaki, hindi lang pala yung negosyo ang iniingatan, pati pala yung dating Pangulo. Kumbaga sa hanggat maaari, ayaw na lamang nilang umingay, ayaw na lang nilang kumibo dahil nga bengador itong pamilya ni Coca. Itong pamilya ng mag-asawang bangag, bengador. Ayaw nilang mangyari yung ginawa kay Pangulong Duterte. Nakita na nila eh. Nakita na nila. At yan ay galing, yung impormasyon na yan, ay galing dun sa aking mga confidential informant. Marami pala na malaki, no, yung magkakaroon ng chain reaction o domino effect sa sandali na magsalita sila ng totoo. Kaya saan ka ba nakakita? Ini-exonerate agad, ini-exonerate agad itong si Palaka Coca. Kaya nga, ang hamon natin, dito kay Dina Tantoco, magsabi ka ng totoo. Sa'yo ba o kay Palaka Coca yung controlled substance na nandoon sa kwarto ninyong mag-asawa? Diba? Magsabi ka ng totoo. Sapagkat, namatayan ka na eh. Diba? Alam mo, damang-dama namin, dama ng sambayan ng Pilipino, ang paghihinipis mo. Diba? Damang-dama namin. Pero, hindi po sapat na tayo ay mabubuhay lamang sa pakikiramay ng sambayan ng Pilipino. Alalahanin mo, nagdadalamhati ka, nakikiramay kami, pero nagtatanong kami. Kung ikaw naghahangad ng hustisya, kami rin. Kami rin. Kung naghahangad ka ng hustisya, kami rin. Ito, hustisya para sa sambayan ng Pilipino. Abay, talo pa namin ang namatayan. Talo pa namin ang naestapa. Talo pa namin ang niloloko mayat maya. Diba? Talo pa namin. Bakit? Biruin mo, sa halip na nakasalalay o nagtitiwala kami sa gobyernong ito, sa administrasyong Marcos, ay sila pa yung nanloloko. Saan kami aasa? Saan kami hihingi ng kapanatagan ng taong saan kami hihingi ng kapanatagan? Wala. Diba? Kapanatagan? Sa taong nanloloko sa amin? Diba? Paano ka pa magtitiwala?
Paano ka pa magtitiwala kapag ganyan? Kausap mo bangag, di ba? Kausap mo, ha? Na nagtitimon, na nagpapatakbo ng bansa mo, bangag. Saan tayo dadalhin? Ha? Okay lang, Chong. Di ba? Bitin ka ba? Pila pa more. Di ba? Ayun. Eh kung titignan, kung mariretrieve lamang natin ang CCTV footages, kung magkakaroon lamang ng kopya ang mga investigador dito sa Pilipinas, makikita at maririnig natin yung mga pananalita na namumutawi doon sa nag-aakay, doon sa nag-inganyo, doon sa nagpapatira ng illegal na pulburon dun sa biktima. Kaya tignan ninyo ito, ako kita nyo ako'y naniniwala kapag ka ito ginawan ng tamang investigasyon, itong si Palakakokak na ito, kung kahalin tulad sa batas natin, administration ng illegal na pulburon. Section 5 yan ng Article 2, 9165. Non-bailable offense. Diba? Hindi lang inducement, hindi lang niya ini-induce. Baka nga, yan kaya nga, ito yung sasamahan nung pa. Sinundot, sinundot yung tama. Dahil ang akala, bumababa yung tama o yung epekto ng pulburon. Yan yun. Kaya, ayan. Ay nako, di ba? So magbasa tayo Magbasa tayo ng mga reaksyon ng mga netizen. Mula kay Heriberto Sara. Yung ikaw tayo yung result ng Korean scheme, may drogang nakita kaya inatake at sa Amerika walang tago-tago ang dahilan ng pangyayari. Di tulad dito sa Pinas na cover up kapag malaking tao ang involved. Yan. Diba? Sabi nga ni Duquesa 2.0, Pilipinas ay isang malaking sindikato. God save the Philippines. Yan. Sabi nga ni Tryme, na-miss natin si Tryme again. Sino may-ari? Sino? No other than bangag at kokakli satanas. Animal talaga. Mga putik. Diba? From Joanna Stephen, Presidenteng BBM bangag, pati asawang Lee Satanas, nakakasuka ang gobyerno ito. Sabi ni Tito, Ox, Sir JM, nakalusot si BBM sa inyo dahil sa bulok na sistemang ang superior pumigil sa inyo. Ngayon, mas malala pa. Sa totoo lang kung titingnan mo yung dalawang administrasyon na nagkaroon talaga ng kapabayaan sa kampanya ng illegal na droga, ito yung administrasyon ni Noynoy Aquino at ito ngayon kay Bongbong Marcos. Kaya iisa lang sino-sino ba yung mga tao na kontra dyan sa kampanya ng illegal na droga. Diba? Iisa lang. Iisa. Pangalang pa lang kontrabida na. From Vic, Senior, Talingting, Karma Israel, baka may ibang sundutan sa kwarto. Yun, isa pa yun. Diba? Pero, i-disregard natin yun sapagkat
yung mga panahon na yon base doon sa mga natatanggap nating impormasyon, talagang hindi yung kanyang hindi siya stable makipag palik, 'di ba? Yun. Kaya sundot, 'di ba? Pinasundot. Sabi ni Bian, noong 80s pa addict na si Bangag at Coca. Oo, kaya antibay eh. Kaya ito pala, sinasabi, no, tumagal, at hindi agad itinawag ng emergency, medical services, sapagkat, hayaan nyo lang, amats lang yan, di ba? O, sundot lang yan. Diba? Kumbaga sa sa terminologyong sa term ng mga adik sa gawin ng mga adik, talagang yung mga ganyan, kulang lang sa sundot yan, di ba? Maigi kung sinundot lang sa puwet di ba? Pero yan ganun Sabi ni Cansoga Barsolo, big time drug addict si Bongbong Marcos Jr. Ay? Oo, nasa kanya na lahat. Nasa kanya na lahat. Lahat. Lahat ng negosyo, pinasukan Itong natin na ito, baka, sa halip na dating transshipment point, baka talagang ine-escortan pa yan ng Ang masakit nito, baka ini-escortan pa ng mga barko ng Republika ng Pilipinas. Yung mga na yan. Nagagamit pa yung mga barko, mga sundalo natin. From Sarapi, dapat magsalita sila Jinggoy at Quezon dahil andon sila sa program ni Lisa Panas. Opo. Dapat. Pero siyempre, doon sa paggamit ng ipinagbabawal na gamot mo, ayaw rin lang naman din natin na maging yung ating na mababaw yung ating assessment. Sapagkat itong mga kahalintulad na personalidad na ito maari na wala silang personal knowledge doon sa ginagawa sa kwarto nitong si Dina Tantoco. Maari po yan. Sapagkat, sabi ko nga sa inyo, ang paggamit ng ipinagbabawal na pulburon ay halos kahalintulad ng pakikipagtalik. Lalo na sa hindi mo asawa o hindi mo karelasyon. Kumbaga sa ito sikreto, pero open secret na pwedeng may alam sila na gumagamit, pero hindi nila nakikita. Pwede yun. Pwede. Di ba? Pwede yun. Pwede rin na kahit papano ay mayroong mga konting hiya na o pag-iingat na ginagawa itong si Palakakokak upang walang magamit para sa pampulitikong dahilan o pampulitikang dahilan itong mga politikong nandun. Siyempre, di ba? Matalino yan Di ba? O pwedeng ganon. Kasi mahirap na basta na lamang nating gagawing generic. Hindi, magkakasama sila magkakaalam yan. Ang hinihingi lamang nating sirkumstansya doon ay yung mga bagay na nakita nila na nung bago pumanaw o bago nawala itong biktima, sino ang kasama. Di ba? Sino-sino ang kasama nito kapag ka umaalis doon sa pinagdadausan ng party. Yun po yun. Gaano sila ka-close? Gaano sila kadistansya? Diba? Ano yung mga senyales o paraan ng pakikipag-usap
o papaano yung kanilang mga ano, kasi kahit papaano makakapulot ka dyan ng mga indicator. Pagka pinagtagni-tagni mo ang lahat ng ito, makakabuo ka ng isang watak-watak na parcel. Yan. Yan po yun. Kaya nga, doon pa lang, isa sa pagpapatunay na pwedeng sabihin o marinig sa mga present doon na itong namatay ay kasama sa delegasyon. Di ba? Sapagkat nauna na ipinahayag ng tanggapan ng Pangulo sa pamamagitan ng tagapagsalita nila na si Auntie Claire na itong si namatay na Tantoco ay hindi kasama sa delegasyon ng mga opisyales ng Malacanang. Diba? Kumbaga, angkas lang. Pero, kapag ka nakita mo, yung video, yung mga litrato, halos talo pa nito yung ibang mga pinuno ng gobyerno o opisyalis ng gobyerno. Doon sa mga kilos at galaw pa lang nito. Di ba? Makikita mo naman Di ba? Yan po yun. Ngayon, patungkol kung sino-sino yung mga nandoon sa loob ng kwarto, kung sino-sino ang naglalabas-masok sa loob ng kwarto, kung sino-sino yung mga tumitira. Tumitira ng ipinagbabawal na pulburon, ang makasasagot lamang niyan ay si Dina Tantoco. Di ba? At kung sino ang nagmamay-ari at may dala ng iligal na pulburon na di umano ay isang dahilan ng kamatayan nitong si Paulo Tantoco, si Dina pa rin ang may-aram. Sino ang may-ari? Sino ang may dala? Diba? At ano ang dahilan? Bakit kinakailangan di umanong samahan ng First Lady itong si Tantoco pabalik sa kwarto? Ang makakapagpaliwanag lamang yan ay si Dina Tantoco. Marami talagang ipapaliwanag yung asawa ng namayapa. Inuulit natin, tayo ay nakikiramay, nakikidalamhati. Pero hindi po nangangahulugan na hindi na tayo pwedeng maghangad ng eksaktong kasagutan mula sa kanya patungkol kung sino ang nagmamay-ari ng illegal na pulburon. At sabihin mo na hindi sa iyo yan, ay hindi katanggap-tanggap. Sabihin mo man, na, hindi akin to kanino yan? Tuturo mo yung asawa mo. Diba? Hindi ka ba naawa dyan? Hindi ka ba naawa? Doon sa asawa mo, na sana kasama ng mga anak mo ngayon. Hindi akin niya. Kanino? Doon sa kanya. Dead man tells no tales. Sabi nga. Ang taong todas na, wala na siyang ikukwento. Ganun ba? Ganun ba katibay ang sikmura mo? Hindi naman siguro. Hindi naman siguro. Diba? Sapagkat, hindi naman sa pagmamayabang, yung dating chief of staff ng tatay mo ay kapitbahay namin. Yung chief of staff niya sa Congress. Kapitbahay namin. Pero dahil nga, ito ay pribadong tao, hindi natin babanggitin ang pangalan.
Yun eh. Kaya alam mo, ang usap-usapan, nasa iyo ang susi. Kaya lang, dumadating talaga tayo doon sa punto, na talagang may mga pumipigil. Hindi yung, kumbaga sa maghangad ka man, ng gusto mo mang magsalita, alam namin, nakarating po sa amin na gusto mong magsalita. Pero, maraming makukompromiso. Makukompromiso, yung mga kamag-anakan ng namayapa mong tatay. Makukompromiso, yung mga negosyo ng iyong mga biyenan. Hirap, Sakit, di ba? Sakit. Dumating ka na dyan sa point na yan na wala kang magawa. Talagang ramdam, Kung meron man, mga tao na nakakakilala sa inyo, ito yung mga taong kilala rin namin. Alam namin yung pinagdadaanan ninyo, hindi po ganun kadali yan. Kaya lang, ang masakit lamang po sa amin, kayo pa yung iniipit. Kayo yung pinagbabampinan. Biruin nyo. Diba? Makalusot lang sila. Makalusot lamang itong mga bangag na ito. Kayong biktima ng nga. Kayo pa yung pinagpupunta. Namatayan ka na. Biktima ka na eh. Diba? Makalusot lang. Lahat na lang ng kahihiyan. Saan ka ba naman nakakita? Diba? Lahat sinuong mo na. Diba? At naniniwala kami na ang dyan ay aksidente lang dahil sa iyong trabaho. May nagsasabi pa nga, mabait naman yung bata na yun. Diba? Mabait yan eh. Pero ba't nagkaganon? Siyempre, may magagawa ka ba? Diba? Hindi ka bilong. Lalo na, ganyan, may hihirapan kumilos, kumbaga eh. Ikaw, na masukan ka, halimbawa, kasambahay ka sa isang bahay. Hindi maiiwasan at hindi maiiwasan na kumilos ang iyong mga amo na yung ayon sa kanilang normal na ginagawa. Hindi maiiwasan yun. Kasi personal staff ka eh. Diba? Ikaw yung kumbaga sa kayo yung mga pinaganda lamang yung inyong mga posisyon, pero sa totoo lang, kayo yung mga personal assistant, kayo yung mga executive assistant, pinaganda lang yung inyong mga item, yung inyong mga plantilla, upang kayo ay kumbaga sa magandang pakinggan. Pero ang trabaho ninyo talagang, di ba? Yan ang talaga sa atin. Kaya nga, ang taong bayan, yan ang inaantay sa'yo. Ano pa ba ang mawawala sa'yo? Namatayan ka na. Diba? Namatayan ka na eh. Diba? Kung meron man kinatatakutan ang iyong mga kamag-anak na gawin sa kanila, pananagutan nila sa bayan kung meron silang ginawang masama. Alalahanin ninyo, kayo bilang mga lingkod bayan, bilang mga public officers, accountable kayo sa taong bayan. Magsabi kayo ng totoo. Magsabi kayo ng totoo. Dahil ito na yun. Kahihiyan. Ano pa ba kakatakot mo? Diba? Hindi, huwag kang mag-alala. Hindi ka naman makukulong dito sa Pilipinas. Kasi nga, sa Amerika nangyari. Diba? Pwedeng abutin mo rito administrative case, administrative penalty, administrative liability. Yun na lang. Diba? Kung habulin ka man, yun lang.
Di ba? O, paano? Yung mga government agencies. Di ba? Ang tanong ng taong bayan, agent, hindi ba natin mapapatanagot yung mga government agencies na nagbulag-bulagan, nagbingi-bingihan sa issue na ito, nagtanga-tangahan. Napapanagot sa mga yan. Di ba? Kung walang gamot sa tanga, di ba, merong pwedeng ikaso sa tanga. Di ba? Sige nga. Di ba? Walang gamot sa tanga, pero pwedeng kasuhan ang tanga. Di ba? So, yun. Nakaabot daw, Nakaabot si Eloy Macruz. Nakaabot. Hello po. Ayan. Di ba? Yun. Sabi ni Try Me again, Sir, nasa Amerika, si Bangag. Baka kakausapin si Lolo Trump about sa case ni Botan, Coca, ni Satanas. Pwede, hindi malayo, pero natin, diba? Pwede, posible. Sabi ni Grace, din ako, ingat ka po, sir. Ako ang natatakot para sa iyo. Maraming salamat po. Huwag po kayo matatakot. Sabi ni Cansoga Barsolo, yung asawa parang walang konsensya. Yung nga po Kasi nga, maraming mga tawag dito, maraming kinoconsider na mako-compromise yung kanilang malaki talaga. Kasi siyempre, nung panahon ni Pangulong Duterte, di ba? Maraming mga kumpanya ang talagang nagbayad ng taxes. Kasi nga, may mga balita na pagka talagang pinersonal ka talaga, yan. Di ba? Yan. Hoy, SONA 2025 po ng 116 million Filipinos. Budol, scam, gurgor. Yan. Every SONA, nagkakaroon tayo ng talagang nung isang taon, yung SONA, ipinalabas ni Maharlika yung video. At gayon naman, ito, sumabog, yung issue nito sa cocaine. Kaya napakalaki ng natin dito Dahil, bakit hanggang ngayon ay hindi maitanggi ng Palasyo de Polvoron? Bakit walang magawa yung ating mga government agencies, particular yung ating law enforcement agencies? Bakit wala silang magawa? Wala silang masabi. Dahil ba sa alam nila na ang promotor nito ay yung mag-asawang Bangag? Kasi, kung ito sabi nga, palagi nating sinasabi, ipagpalagay natin na inosente talaga itong si Palaka-Coca. Agad-agad dapat nagsasagawa ng investigasyon. Kung kinakailangan may binoboljak dito sa mga na ito, dapat, di ba? Bakit nakalusod dyan? Doon sa seguridad na ipinatutupad ng Presidential Security Group. Yun pa lang makikita mo makikita mo yung kapabayaan, di ba? Nakikita mo dapat yan talagang, di ba, chinecheck? Kasi tingnan mo what if andyan yung first lady di ba? Labas-masok siya doon sa kwarto ni Tantoco, di ba? What if biglang nagkahulihan, nagkapuguan? Na? Di ba? Camera na bagging device. Di ba? Chinecheck yan, nagkakaroon ng paneling. Sinasanitize. Pati yung mga gamit. Di ba? Dito nga lang, local event ka lang Pagdadating ang VIP, talagang lahat Di ba?
Nakailang activity ako na naatinan, naging bahagi ako na talagang dumadaan kami sa cordon sanitaire bago dumating ang VIP. Halimbawa, sa isang pagdadausan, labas kayo lahat. Diba? I-check kayo isa-isa. Diba? Tinitignan dyan kung mayroong mga kung ano mang mga substansyan. Pero ito nakalusot, diba? Nandun sa kwarto ng empleyado, opisyales ng Malacanang. walang nasuspinde, walang nakasuhang PSD rito, di ba? Wala eh, no? Wala eh. Meron ba? Di ba? Meron ba? Ha? Meron ba nakasuhan? Wala. Doon pa lang eh, makikita ninyo na iba yung tinitignan sa tinititigan. Iba yung tinititigan sa tinitignan. Diba? Alam na alam nila eh. Ba't pa tayo mag-i-investigate? Alam naman natin. Bangag. Ha? Oh, Pedaya. Sige nga. Diba? Bakit pa natin imbestigahan kung pilayan? Eh, putol naman ang paa niya. Diba? Tayo na ba't pa natin iimbestigahan? Ha? Kung panot yan si Kalbo. Si Kalbo nga. Parang ganun, di ba? Oh. Bakit pa natin iimbestigahan niya? Di ba? Bakit natin iimbestigahan niyang pilay niya? Eh, putol naman talaga pa. Di ba? Iimbestigahan mo pa yung kinakitaan na illegal na pulburon kung alam mo naman kung sino yung talamak, ha? Doon sa pulburon. Ganun eh, di ba? Oh. Kaya makikita mo yung ano eh, kung kaano ka kaano ka eager, ha? Yung isang investigative agency, di ba? Sige nga. Ba't walang nag-dispatch? Di ba? Pati nga media eh, di ba? Pati media eh. Wala rin eh, di ba? Ay, nako. Ha? Muli po, ha? Maraming salamat, Maraming salamat sa lahat na patuloy na nagtitiwala at sumusubaybay sa Agent ng Bayan.